Eto na mga tol, sinagot na ni Pangulong Marcos etong paulit-ulit na pag-alma ng China na alisin na daw ng Pilipinas itong Typhoon missile. Dahil nga ngayon mga tol, lalo na ngayon napabalitang ito'y gagamitin sa panibagong joint military exercises ng Pilipinas at saka ng US. So patuloy pa ring umaalma mga tol ang China. At eto, hinamon ni PBBM ang China. Ang sabi ni PBBM, tigilan na ninyo yung pag-angkin ninyo sa mga teritoryo namin, ibabalik ko yung Typhoon missile. Ang tanong mga tol, yan ba ay papalagan ng China mga tol? Alam naman natin kung gaano kasuga pa tong mga to eh. 'Di ba? Inaangkin nga nila yung teritoryo natin kaya nga tayo nagdadagdag ng depensa eh, 'di ba? Pero etong balitang to mula sa GMA, bigyan natin to ng reaction video and commentary bago natin to simulan. Syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Mga tol, samahan niyo ako, bigyan natin to ng reaction video. Huwag na natin tong patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itigil ng China ang pag-aangkin at panghaharas sa Pilipinas. At ibabalik naman ng Pilipinas ang Typhoon missile sa Amerika. Ang totoo mga tol, sila kasi talaga ang dahilan. 'Di ba? Sila naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nagdaragdag ng mga ganitong sandata. Typhoon missile mga tol na inaalmahan nila at sinasabi nilang hindi daw wais na desisyon, is irresponsible. Sabi nga ganin, sila may kasalanan eh. 'Di ba? Pasok sila ng pasok dito, inaangkin nila yung mga dagat natin. Anong gagawin natin? Siyempre, dedepensa tayo. Alangan nang ipamigay na lang natin to sa kanila, di ba? Alisin nila yung mga barko nila rito. Kilalanin nila yung UNCLOS, kilalanin nila yung international law, yung arbitral ruling. O di wala sana tayong problema, di ba? Yan ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa China. Kasunod ito ng pag-alma ng China sa pananatili sa Pilipinas ng Typhoon missile system ng Amerika na inilipat kamakailan sa isang sikretong lokasyon. Ang pahayag na yan ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pananatili at pag-ikot-ikot ng mga barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc at pagtatangkapang makalapit sa Zambales. O tingnan nyo ngayon mga tol kasama ang monster ship at meron pang ilang mga barko ng China ang ngayon ay patuloy na umaaligid sa Zambales. Kita nyo yung ginagawa ng China. Oh, di ba? So anong gagawin natin mga tol? Titignan lang sila, tititigan lang natin. Natural, kailangan talaga natin maghanda dahil di natin alam kung ano balak nitong mga to. Tapos sunod-sunod pa yung mga nahuhuring spy ngayon, di ba? May nahuli nitong kamakailan na umaalma yung attorney niyang Pinoy at saka asawa niyang Pilipina, tapos pati yung si Angsi umaalma, di ba? Yung embassy umaalma rin, yung China mismo umaalma. Tapos ilang araw lang mga tol, may nahuli naman sa Palawan, nag-iispiya din. Ay di kailangan talaga natin bantayan yung ating seguridad. Nakatutok si Ivan Mayrina. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China sa gitna ng patuloy nitong pangaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Oh, China, naikipag-deal na si Pangulong Marcos sa inyo, ha? Sabi niya, let's make a deal with China. Oh, eto na yung deal. O, balikan natin yung deal. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Ayan o, inisa-isa mga tol. Iniisa-isa ni President Marcos mga tol. Ito yung deal sa China. Oh. Tigilan niya daw ninyo yung pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas. Huwag nyo nang harasin yung mga mangingisdang Pilipino. Oh, wag na kayong mag-water cannon sa amin. Wag na kayong tumira ng laser sa amin. At tigilan na ninyo yung mga aggressive na mga mga activity ninyo. Oh, ibabalik niya. Ibabalik ng Pilipinas itong typhoon kasi wala naman na siyang paggagamitan, di ba? Pero mga kapatid, pero kahit na wala namang mga nanghaharas, no? Kahit na walang mga ganito, obligasyon pa rin ng isang bansa na palakasin ang kanyang military, di ba? Pero eto'y deal lang naman sa China dahil pinanggigigilan talaga nila yung Typhoon missile.
Di ba? Pinanggigigilan nila yan mga tol eh. Gustong-gusto talaga nilang alisin to ng Pilipinas kasi nga nangangamba sila na baka ito gamitin sa kanila ng US kapag sinimulan na nilang sakupin ang Taiwan. Baka gamitin daw sa kanila ng Amerika yan. So eto ang hamon ng presidente. Tigilan na ninyo lahat ng mga kabalbalan nyo rito sa West Philippine Sea. Ibabalik yan ng Pilipinas sa Amerika. O, deal ba? Deal? Deal or no deal? Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Oh, di ba? Tugon niya ng Pangulo matapos kondinahin ng Chinese Foreign Ministry ang pagkakaroon ng Typhoon missile system ng Pilipinas mula sa Amerika. Tinawag ng China na mapanghamon at mapanganib ang desisyong ito at nanawagang agad na itigil ang missile program. Biruin mo, tayo pa daw naging mapanghamon. 'Di ba? Itong desisyon na 'to. 'Di ba? Halimbawa, may nagbabanta, may nagtatangka na magnanakaw, nananakawan yung establishment mo. Ha? Nagbabanta yung magnanakaw, nananakawan yung establishment mo. Tapos ikaw naglagay ka ng CCTV at ng mga electric fence. Pwede bang sabihin ng mga magnanakaw, teka, mapanghamon niyang ginagawa mo? O di ba? O siguro malamang mapanghamon para sa kanila dahil kumbaga parang sinasabi nila, yung naratibo nila, mukhang gusto atang subukan ng Pilipinas kung ano yung kakayanan natin, ah. 'Di ba? O yan ang ginagawa nila mga tol, pero napakasimple lang eh. Kung gusto nyo talaga China na alisin ng Pilipinas itong Typhoon missile, 'di ba? Eto na, meron ng deal sa inyo si President Marcos. Nasa sa inyo na lang 'yon kung papayag kayo o hindi. Ang problema kasi puro one-sided tong mga China eh, 'di ba? Ang gusto nila mga tol, sila lang at sila lang eh. Ayaw nga nila magbigay, gusto nila kamig lang ng kamig eh. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. See? Good point mga tol. Napakagandang punto yon. Bakit sila umaalma sa Typhoon missile na nandirito sa Pilipinas samantalang hindi naman natin pinapakialaman yung daan-daan, libo-libo nilang mga missile na mas dangerous pa, mas makapangyarihan pa, sabing gano'n, mas powerful pa. Di ba nga ayon sa report, nasa 600 na yung kanilang nuclear warheads? Di ba? Na by 2030, sabing gano'n, aabot na daw ng 1,000. Pero mo, hindi naman natin pinapakialaman yun kasi bilang isang bansa karapatan nila magpalakas ng puwersa nila. 'Di ba? Hindi natin inaalmahan 'yon. Ang sa atin lang mga tol, hinihingi natin yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Na sana naman mga tol, wag nilang ipagkait. Actually, hindi nga dapat ipagkait. Ano na nila mga kapatid? Bitawan na nila yan kasi hindi naman kanila yan, 'di ba? Napakasimple lang naman nun. So, I don't understand. Matagal nang inaangal ng China ang Typhoon missile launcher ng Amerika na nakalagak noon sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte. Pero inilipat kamakailan lang sa hindi tinukoy na lugar sa Luzon. Tomahawk cruise missile ang kinakarga sa Typhoon missile launcher at kaya raw nitong umabot hanggang Russia at China. Oh, kaya kabado talaga. Nginig talaga sila rito mga to, lalo na ngayong inilipat tas hindi nila alam kung nasaan. No? Talagang ano sila eh, napaparinig na sa kakaisip saan kaya nakalagay yun. Baka nakatutok na sa atin yun, di natin alam. Kasama sa Balikatan 2024 ang Typhoon missile launcher at iniwan ito ng Amerika sa Pilipinas. Inaayos raw ang training ng mga sundalong Pilipino sa paggamit nito. Sa Baho de Masinloc, halos 1 buwan na ang mga barko ng China Coast Guard na umiikot at nagtatangkang lumapit sa probinsya ng Zambales. Hanggang kanina, sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, may 4 na China Coast Guard na paikot-ikot sa Baho de Masinloc kasama ang kanilang monster ship. Diba? Oh, monster ship tapos may 3 pang China Coast Guard ang paikot-ikot mga kapatid malapit sa Zambales. Diba? Ikaw nga lang eh, simple lang eh. O ito mga tol halimbawa nakatira ka sa isang bahay tapos may paikot-ikot na sasakyan. 'Di ba? May nakikita ka nagmamatsyag-matsyag. May nakikita kang pabalik-balik na mga tao sa harap ng bahay mo. Hindi ka ba kakabahan? Hindi ka ba nakakaramdam ng threat? 'Di ba? Malamang sa malamang ganun din ang nararamdaman ng Pilipinas. Kaya nga tayo naglalagay ng ating pandepense. Kasi biruin mo mga tolo, ilang linggo na to, 3 linggo na ata mga kapatid, pabalik-balik itong mga barko ng China, lumalapit sa Zambales, umaabot ng 60 nautical miles. Wala na nga halos pahinga yung mga Coast Guard natin kakabantay sa mga to eh. Dati pa isa-isa lang, ngayon 4 na sila mga tol. O di ba?
So eto, napakalinaw ng hamon. Gusto nyong alisin ng Pilipinas ang Typhoon missile? Alisin nyo muna mga barko nyo. Di ba? Ang BRP Teresa Magbanwa ang nag-iisang nagbabantay at nagtataboy sa mga barko ng China. O di ba? 4 versus 1. Nag-iisa ang BRP Teresa Magbanwa habang 4 na barko yung kanyang binabantayan. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea ang Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila ni US President Donald Trump. Bukod sa seguridad, marami raw kailangan pag-usapan ng dalawang lider, kabilang ang bagong immigration policy ng Amerika kung saan 100,000 Pilipino ang apektado. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already. Ay kung TNT naman at walang sapat na dokumento, hindi natin pwedeng questionin yun kasi illegal talaga pamamalagi nila doon. Ayusin muna nila yung dokumento nila. Wala naman sigurong masama kung mamamalagi sila doon with complete documents. Hindi sila pababalikin o hindi sila pauuwiin kung kumpleto naman ang dokumento nila, di ba? Alam ko kasi yung mga illegal illegal alien lang yung pauuwiin yung mga TNT o tago ng tago. Of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Balak din talakayin ng Pangulo ang finance freeze na ipinatupad ng Amerika sa lahat ng foreign aid nito, lalo pat hindi ito malinaw maging sa mga mismong ahensya ng pamahalaan ng Amerika. Wala pang itinakdang petsa ang pulong ng dalawang lider. Para sa GMA... Okay mga kapatid, ipagpatuloy natin yung balita. Total na pag-uusapan naman natin yung monster ship ng China at saka yung 3 kasama niyang barko. Ituloy natin yung balita rito sa News 5 Everywhere. Ayan 3 barko ng China kasama ang monster ship umaaligid malapit sa Zambales. Panoorin natin to. Ayaw pa rin umalis ng 3 barko ng China malapit sa Zambales, kabila ng ang kanilang monster ship. Ayaw pa rin umalis. So ngayon mga tol, wala bang karapatan ng Pilipinas na protektahan ang ating soberanya? Wala bang karapatan ng Pilipinas na magdagdag ng mga missile? Wala bang karapatan ng Pilipinas mga tol na mag-acquire ng mga sandatang pinapaniwalaan nating makakatulong? Diba? So bakit sila umaalma? Sila may kagagawan kung bakit tayo nagdadagdag ng depensa natin, diba? Tigas na mukha ng China, gusto nila lalapit sila pero wag kayong papalag. Papasok kami sa teritoryo nyo pero wag nyo kaming papalagan Parang ganun nata gustong mangyari ng China no? Kaya naman tinapatan na yan ng pinakamalaking barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. 3 Chinese vessel ang namataang umaaligid malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales umaga nitong Martes. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabilang dyan ang Chinese vessel number 3502 at 3103. Pati na ang CCG 5901 o ang tinaguriang monster ship ng Beijing. Naroon din malapit sa BRP Teresa Magbanwa ang isa pang Chinese vessel 3304. Sinubukan niyang itaboy ng PCG sa pamamagitan ng radio challenge. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Yan yung script na natin na paulit-ulit na pinipilit nating isaksak sa utak nitong mga Chekwa na to na tila baga nagtetengang kawali sila at hindi talaga nila naiintindihan na illegal sila dyan, labag ang kanilang ginagawa o talagang patigasan na lang kasi na mukha mga tol, brasuhan talaga ang taktika nila. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Sa gitna naman ng pag-aligid ng barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ikinadismaya ng PCG ang tila pambabaliwala ng mga Chinese sa mga nagpapasaklolong Pilipinong mangingisda. Nakakadismaya talaga yon, di ba? Andiyan sila, tas wala naman pala silang kwenta, walang silbi. Kahapon, naihatid na ng BRP Cabra ang labi ng Pilipinong mangingisda na nasawi habang pumapalaot sa dagat na sakop ng Zambales. Kabilang siya sa mga Pinoy na nawala habang nangingisda noong linggo. Nasagip na rin kahapon ng PCG ang iba pang mga mangingisdang Pinoy. Quite frustrating that the Chinese Coast Guard are aware of the distress call being called by the Filipino fishermen.
Wala pang tugon ng China rito. Bukod sa mga umaaligid na barko ng China, kabilang din sa tinututukan ay ang mga resupply mission sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nitong Biyernes, naging matagumpay ang huling resupply mission. Nakatulong daw dito ang provisional agreement ng Pilipinas at China. Pero babala ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi na dapat masundan ang ganitong klase ng kasunduan. Kung tutuusin, hindi raw natin ito kailangan. Yun nga di ba? Kasi kapag nakikipagkasundo ka, parang at some point mga tol, nandoon pa rin na parang kinikilala mo. Kinikilala natin yung claim nila. 'Di ba? Siguro yun yung pananaw ng iba, kinikilala natin yung claim nila o parang ganun nga lumalabas. Pero batay naman sa iba, etong kasunduan na to is para, alam mo yun, maiwasan lang yung mga tension pa o mga kaguluhan. Pero sabi nga ganun, mga kapatid, hindi naman talaga natin dapat makipagkasundo. 'Di ba? Kasi nga mga tol, atin yan eh. 'Di ba, sakop ng teritoryo natin yan at saka gaano tayo kasigurado na i-honor ng China yung mga kasunduan na yan. Unang-una napaka-traidor nitong mga to, 'di ba? Yung signatory state nga sila, 'di ba, doon sa UNCLOS, hindi nga nila kinikilala. 'Di ba? UNCLOS nagsasabing ang Pilipinas may 200 nautical miles. Tignan niyo naman ginagawa nila, mga tol. I can see what China will do now. Let us expand this preliminary agreement to the entire West Philippine Sea because we have agreed to it. No, we cannot, because otherwise we will be giving up our sovereign rights. Sang-ayon din dito ang PCG. There is no provisional understanding whatsoever that covers the entire West Philippine Sea. It's only concentrated in Ayungin. Nagbabalita mula sa 'Di ba? Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, no? Sana makapagbigay ka rin ng iyong komentaryo at iyong reaksyon sa mga balita na napanood natin ngayon, mga tol. Ikaw ba ay aware sa mga nangyayari dito at bilang isang Pilipino, may pakialam ka ba sa ating soberanya? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.